Ang pamagat ng message na to is, seek and you shall find. Hanapin nyo. Siyempre, pagka naghanap ka, meron ka ba makikita? Hindi kayo sumasagot, kayo naman. Pag naghanap ba kayo, meron ba kayo makikita? Pero pagka kayo hindi naghanap, may makikita ba kayo? Pag humingi ba kayo, meron ba magbibigay? Pag hindi ba kayo humingi, meron ba magbibigay? Ganun lang kasimple yun, di ba? Pag kumatok ba kayo, meron bang pintong bubukas? Pagka hindi ba kayo kumatok, mag-automatic ba pintuan na bubukas? Ganyan. Mga kapatid, comparing God to man, ang kaalaman ng Diyos ay walang hanggan. Walang limit sa magagawa ng ating Diyos. At ang Diyos, mga kapatid, ay kumikilos siya. Gumagawa siya na hindi na kinakailangan pang magpaalam sa atin. Hindi na kinakailangan sabihin pa ang kanyang layunin. Hindi na kinakailangan pang magpaliwanag pa kung bakit niya ginagawa yan, mga bagay na yan. But ang hari, ang tao, malaki ang pagkakaiba. Kahit ikaw ang pinakamatalino rito, ang talino mo ay hindi mo maiambing sa kaalaman ng Diyos. Napakalayo ang talino natin sa kaalaman ng ating Diyos. Hindi po tayo manghuhula na alam na natin yung mangyayari. We have to ask. We have to seek. We have to knock bago natin malaman ang mga bagay-bagay. Tama po ba? Kinakailangan, kapatid, magsumikap tayo na alamin ang mga sikreto. Isang kamangmangan na sabihin natin, alam na natin ang lahat at hindi na kinakailangan magtalong pa. Napaka-importante, kapatid, for your welfare, para sa kabutihan ng iyong pamilya, para sa kabutihan ng magiging pamilya mo, seek out. Dagdagan mo pa ang kaalaman mo. Lalo na patungkol sa ating Diyos. Ang mundo ay umiikot ito kung hindi nyo nalalaman pa. Ayon sa kaalaman, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Biblia ay maliwanag lang nagsasabi sa atin, walang ibon na nahuhulog na hindi niya alam. Pinakikialaman niya ang lahat ng bagay. Kapatid, kung inaakala mo ay hindi niya kayang pigilan ang gawa ni Satanas, nagkakamali ka. Hindi kumikilos ang Satanas not until hindi alam ng Diyos kung ano ang gagawin niya. Ang Diyos ay parating naglalagay ng hadlang sa anumang plano ni Satanas. Maliwanag yan sa Book of Job. Everything ay kumikilos ayon sa plano ng Diyos. Kaya para hindi tayo mapag-iwanan, para, kapatid, kung dumating yung pagtunog ng trumpeta at hindi tayo mawala sa kaligtasan, we have to seek out. We have to know what is the heart of God. Ayon sa Job 26 verse 14, Lo, these are parts of His ways, but how little a portion is heard of Him. But the thunder of His power, who can understand? So, ibig sabihin, kapatid, marami mga bagay na sa Diyos na dapat
tinatangkilik na natin. Dapat natanggap na natin. Dapat ini-enjoy na natin. Dapat ginagamit na natin. Dapat sinasaksihan na natin. Subalit kapatid, hindi niya basta-basta ito pinapaalam. Hindi niya basta, kapatid, binibigay ito. He keeps it close to his heart. At binibigay niya lamang ito sa mga taong interesadong malaman kung ano ang meron sa kanya. Ulitin ko, maraming mga bagay na gustong ipaalam at ibigay ng Diyos sa ating lahat. Pero, hindi niya basta-basta binibigay ito. At depende yan sa gustong tumanggap. At marami pa mga bagay na kung inaakala mo ay nasa'yo na, pero nagkakamali ka, maaring wala pang percent ang nasa'yo at 99% pa ang nasa Diyos na dapat doon pa natin ay natanggap. Subalit hindi natin natanggap. It is because, are you seeking it? Nagpatotoo ang isang kapatiran natin, I think, sa first day ng fasting, ang sabi niya, and I'm so glad, marami pa rin sa atin dito nakakarinig ng tinig ni Lord. Dahil ako'y naniniwala ang Lord nangungusap sa audible, although marami siyang paraan. So, ibig sabihin, pinatotohanan lamang sa akin, kapatid, na hindi ako loko-loko nung nakarinig din ako ng tinig many years ago, nung ako'y lumong-lumo na at ayoko na magpastor. At hindi na kinakailangang ulit-ulitin ka pa at sabihin kay Lord, Lord, kausapin mo ako para ma-encourage ako. Sapat na ang isang salita na marinig ko, na alam ko, hindi ako pinabayan, Lord, matapos siya tawagin. Hindi na kinakailangang ulit-ulitin pa yan. Dahil ang Lord, hindi naman nagpabago-bago ang kanyang isip. At ang sabi nagpatotoo, nung first day, I think first day yata yun, sabi niya, nakanin siyang tinig, lumalim ka pa. Nang nasa atin na lang kung papaunahan mong uunawain yan. Kaya para maunawaan natin isang mga bagay galing kay Lord, lalo pa natin tanongin, Lord, tulungan mo naman ako maunawaan ito ayon sa kaalaman mo at hindi ayon sa kaalaman ko. Kasi there are times na may misinterpret natin ang salita ng Diyos o ang tinig ng Pang-Diyos. At ito ang gusto niyang gawin natin pero iba yung ginagawa natin. Ang sabi ng Job 23 verse 14, narito, for he performeth the thing that is appointed for me, and many such things are with him. Marami na siyang pinerform para sa tao. Marami na siyang binigay sa atin. Pero mas marami pa rin ang natitira sa kanya na pwede niya gawin sa tao, lalo na para sa kanyang mga anak. Hello? We are missing the deepest thing. We are missing the biggest thing. We are missing the pinakamaganda para sa atin. Ang natatanggap pa lang natin ay puros icing. Pero yung loob, hindi pa natin natitikman. Mas masarap yun sa loob kaysa yung icing. Can we say praise the Lord? Ang problema, natapos mong tikman yung icing at matitikman mo yung loob ng cake. Pero ang problema, bago mo matikmang ang cake, lumalayo ka na sa Diyos. Dahil na-open ka na, church, sasaktan ka na. Natitisod ka na. Ang kaaway, marami nang pinaiisip sa'yo. Marami nang pinasisilip sa'yo. Bakit sila? Bakit sila? Bakit sila? Bakit sila? Kaya ang nangyayari, hanggang icing na lang tayo. Hanggang icing na lang tayo. Kapatid, ang icing, mas maraming artificial sugar yan. Tawag ba nila magic sugar ba yun? Na masama. Kaya kung inaakala mo maganda na nakain mo, natanggap mo, masayang-masaya ka na. Yung pala nakakasama sa'yo dahil hindi mo lang, dahil panglabas. Hello? At yung pinakamanamnam, pinakamasarap, na kay Lord pa, wala pa sa akin. Hindi ako papayag. Kung ako'y tatanungin nyo, hindi ako papayag, Brother Jess. Gusto ko yung pinakamasarap. Gusto ko yung pinakamabuti. Ayoko matanggap yung ilalayo lang ako sa Diyos. Gusto ko pag may tatanggap ako, lalo ako mapapalapit sa
Sabi kapatid dito, at marami gayong mga bagay ang nasa kanya pa. Lahat ang magsabi, marami pang bagay ang kay Lord pa. Matatanggap lang natin yan. Mapapasa atin lamang yan sa pamamagitan ng pagre-reveal ng Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang salita, sa pamamagitan, kapatid, ng mga revelation o kapahayagan. And it is not enough na ma-reveal yung deepest things about God sa pamamagitan, kapatid, ng Kanyang salita, sa pamamagitan ng kapahayagan, sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. But let those things, importante ito, let those things control your decisions. Itong nagiging problema ng marami. Marami na silang alam sa salita ng Diyos. Pero yung salita ba ng Diyos, nagkokontrol ba ng kanilang decisions? Malaking pagkakaiba yan. Just to warn you, kapatid, malaking pagkakaiba yan. Na knowing the truth and applying the truth. Hindi kaya ito ang dahilan na matapos, kapatid, ibigay ng Diyos ang madining desire natin noon at malaman mabagay patungkol sa Kanya. Tumigil na siya mangusap sa atin. Tumigil na siya kumilos sa atin dahil nung nakita niya, tanggapin natin ang magagandang bagay. Hindi natin ginamit yung magagandang bagay niyan para kontrolin ang mga action natin. Pakontrolin ang mga decisions natin. Huwag kang tumigil sa 1%. Mag 2% ka, 3%, 4%, 5%, hanggang sa matanggap natin nung sinasabi ng Bible, yung mga bagay na sa Kanya ay marami pa. Lord, I want to know you more. Lord, I want to have you more. Lord, I want more of you, more of you, more of you, more of you. Kapatid, magkaisa tayo, magkasundo tayo, hindi lamang sa pag-iisip, hindi lamang sa plano, kundi sa aksyon. Alam nyo, on the last day of fasting namin kagabi, marami first time lamang nag-fasting ng 3 days. Sabi ko kahapon, itong huling prayer natin, wala nang hihingi. Magpasalamat na lang tayo. Alam nyo bakit? Dahil sabi ko sa kanila, magpasalamat tayo at naging instrumento tayo ng Diyos para magpenitensya para sa kabutihan ng kapwa. Ano ba yung penitensya? Tama ba ginamit kong salita? Sister Dita? Hindi ba ako nagkamali? O, magsakripisyo. Hindi biro, Brad, na hindi kumain ng 3 araw. At hindi biro, kapatid, halos ilang linggo pa lang pahinga. Kasi bago yung 3 days fasting, nag 5 days pa kami. Si Marvin, tama ba ako? First time niya, fasting 3 days. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya sabi ko sa Allah, wala nang hihingi. Magpasalamat lang tayo. Na tulad ni Jesus Christ na nagsakripisyo para sa kabutihan ng iba. Tiniis niya ang paghahamak ng kapwa. Tiniis niya, hindi lang paghahamak ng kapwa, magkamali pala ako, paghahamak ng kanilang ginawa. Dahil siya ang gumawa sa tao. Tiniis niya ang pain. Tiniis niya ang mga paninira sa kanya. At alam niyo ba, kapatid, ginawa niya yon. Dahil alam niya, pagka nalampasan niya yon, marami buhay ang magbabago. And you can never know God more of Him, not until kalimutan mong sarili mo at sumunod sa Kanya. Hindi ko salita ito, salita ng Diyos yan. Kung kayo nagbabasa ng Bible, familiar kayo sa sinabi ko. Hindi ko sariling salita dyan. Dahil ang sabi ng Panginoon Diyos, ang sino mang gustong sumunod sa akin, ay kalimutan ang sarili. And follow me.
Kaya sa mga nag-ayuno, at sa mga nag-ayuno pa, mula nag-umpisa ang sanctuary, hindi masasayang ang ginawa nyo. Just wait. Just wait. Just wait. Dahil, everything has a proper time. Tama po ba? Ang santol, may tamang panahon niyan para mamunga. Ang buko, may tamang panahon niyan para mamunga. Ang tao, mayroong tamang panahon niyan para mamunga. Pagka pinilit mo kaagad ang isang bagay na hindi pa panahon, magkakaroon ng problema. Tama po ba, kapatid? Tama po ba? At pinipilit mong isang bagay, pagka hindi pa dumarating, ay nagko-complain na tayo. Lord, ang tagal ko na nag-ayuno. Lord, ang tagal ko na nagbigay. Lord, ang tagal ko na nagsimba. Lord, ang tagal ko na naglingkod sa iyo. Pero bakit wala pa? Huwag kang mainip. Lahat ng bagay, alam ng Diyos kung kailan niya na ibibigay sa iyo. Pero pagka naiinip ka na, pinakikialaman mo na ang plano ng Diyos. Just be patient. At alam nyo ba, ang Diyos, itong kagandahan sa ating Panginoon Pagka meron siyang nakikita sa atin, ulitin ko, God and men. Ang men, maraming hindi alam. Tama po ba? Ang Diyos, lahat ay alam. Tama po ba? There are times, sa pagkikipag-ugnayan niya sa bawat isa sa atin, pinepersonal niya tayo. Kumbaga, ang bawat isa sa atin ay gina-guidance counselor niya. Hindi niya basta-basta pinapaalam kaagad sa lahat kung meron siyang nakikitang problema sa iyo. At kung dumating yung time na kinakailangan i-judge ka na sa harapan ng tao, doon niya lamang gagawin yon. Pero bago niya gawin yon, pinipersonal ka niya muna. Hinaharap ka muna. At He does it differently. May mga pagkakataon, hindi ka niya patutulugin. Kokonsensyahin ka niya. Kakausapin ka niya. At yung alam niya patungkol sa iyo, na hindi pa namin alam, hindi niya muna ipapaalam sa iba. Ikaw muna ang kanyang haharapin. Alam niyo ba kung bakit? Dahil gusto niya. Bago malaman ng iba, ay agad-agad ka na magsisi. At magbagong buhay. Ulitin ko, comparing men to God, ang Diyos, He conceals a lot of things, many things. At alam niya lahat ng bagay. Ang tao, wala tayong kaalam-alam. Kaya nasa atin ang pagsasaliksik. Nasa atin ang pag-iimbestiga. Can we say amen? Sa Genesis 20 verse 3, patungkol sa pangungusap ng Diyos kay Abimelech, ang sabi niya, but God came to Abimelech in a dream by night and said to him, behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken, for she is a man's wife. Hindi pinaalam ng Diyos sa lahat na yung gagawin ni Abimelech ay masama. Ito'y patungkol sa asawa ni Abram na si Sarah. Sabi ng Diyos kay Abimelech, oy Abimelech, patay ka diha pagka ginalaw mo yan. Nagwawan.
Sino rito sa ating kapatid gusto natin kausapin tayo ni Lord pagka nagkakamali tayo? Sa palagay nyo ba, kung sakaling may mga pagkakataon, ito lang naman, akin lang naman to, na nasa inyo na, timbangin nyo kung ano ang interpretation. Sa palagay nyo, kung isang bagay, halimbawa, meron kayong tagpuan ng isang babae o lalaki. At sa bawat araw na kayo magtatagpo, parating na po-postpone. Ba't kanyang ngiti mo sa aking Asel? Notice smile mo. Sa palagay mo kaya ang Lord nangungusap sa ganon? Bakit Lord? May usapan kami, Biyernes. May dumating problema. May usapan kami ng Miyerkules, sumunod na linggo. Meron naman dumating problema. May usapan kami ng ganito. Meron naman dumating problema. Kaya ang sabi ng Bible, it is up to men to search out yung mga dinilihim ng Diyos. Pero tandaan nyo kapatid, ang Lord naglalagay ng clue. Marami sa inyo, naglalaro ng crime. Ano ba yun? Ano yun? Crime. Criminal case. Ano no? May time kayo na alamin yung mga sikreto doon. Bakit kay Lord may time din ba kayo? Ano lang naman? Hello? Ang dami ng clues linagay si Lord. Sa Matthew 24 pa lang, ang dami ng clues. Revelation, ang daming clues. Genesis to Revelation, ang dami ng clues. Bet naliligaw pa rin tayo. Hello? So again, nasa inyong pagpasya yun. Sa palagay nyo kaya kung maraming beses na cancel, si Lord kaya ay nangungusap na? Sagot naman kayo. Si Lord kayo nangungusap na? Sino naniniwala, taas ang kamay? Sinong hindi naniniwala, taas ang kamay? Pero sa aking kapatid, 2 kamay nagtaas, ayos na sa akin eh. Dahil sabi ng Bible, saan 2, 3 nagkakasundo? Ang salita'y na patotohanan. So ang may pakinig ay makinig. Andiyan pa ba kayo mapatid? And so, dahil si Abimelech kapatid ay marahil, nasa paanan ng Diyos, marahil gusto niya malaman ang mga bagay patungkol sa Diyos. At may takot si Abimelech sa Diyos. So, sapat na sa Panginoon Diyos yung mga takot ni Abimelech sa kanya. Na nakikita ng Diyos, si Abimelech ay interesado sa mga sikretong bagay patungkol sa Diyos. Kaya ang Diyos ay nangusap kay Abimelech, oy Abimelech, hinay-hinay ka lang. Huwag mong gagawin yan. Dahil pag ginawa mo yan, patay ka. Tama po ba? Kaya ayo ang kagandahan pagka-interesado tayo kay Lord eh. Kaya ako'y naniniwala kapatid, kung interesado ka kay Lord, kung sakaling yung mga napinapost sa Facebook, hindi niyo narinig matrompeta, at kung totoong nangyari yon, petiyak sa pagtunog ng trompeta sa 1 Thessalonian, lahat ng may takot sa Diyos, maririnig mo yan. At hindi ka maiiwan. Dahil riniribil ng Diyos ang mga bagay na sikreto doon sa mga interesado lamang na malaman ang mga bagay patungkol sa Diyos. Ganon din kapatid, dahil si Jacob ay nakikitaan niya ng, bagamat manloloko si Jacob, nakitaan na ng Panginoon si Jacob ay handa lang bumalik sa Diyos.
Gumawa na ng paraan ang Panginoon para maligtas si Jacob at kanyang pamilya. Sa Genesis 31 verse 24, and God came to Laban the Syrian in a dream by night and said unto him, take heed that thou speak not to Jacob either good or bad. Tignan nyo? God reveals things. Bagamat marami siyang alam, unti-unti niya itong sinasabi, lalo na kung kailangan ito ng mga anak niya. Ang ating Panginoon ay handang magpatawad ng anumang kasalanan, malaki man o maliit, na hindi na kinakailangan ibukod tayo sa maraming tao na tayo ay nagkasala. Sa ganung kadahilan ng mga anak ko, mga sanctuarians, dapat tayong magpasalamat. Dapat tayong magpuri sa Diyos. Bakit? Dahil hindi niya tayo binubuko pa sa iba at tayo kanyang hinaharap na. Upang tayo ay magsisi na. For that reason, dapat mahalin natin siya ng lubusan. Can we say amen? Can we say salamat, Diyos? Alam nyo, ang mga tao tulad ng hari o ang hari tulad ng tao, tungkulin natin bago tayo magpasya, bago tayo kumilos, bago tayo umaksyon, alamin muna natin yung mga tama at yung mga mali. Alamin mo natin yung mga impormasyon. Kausapin natin ang mga saksi. Huwag tayo pabara-bara, kapatid. Si Solomon, bago siya humatol sa dalawang babaeng harlot na pinag-aawayan ang isang bata, nangangailangan muna siya humingi ng kaalaman mula sa Diyos. Tama ba ako o mali? Hello? At dahil humingi siya ng kaalaman mula sa Diyos, hindi siya nagkamali sa paghatol sa dalawang babaeng harlot na pinag-aawayan ang anak. Si Ahasuerus, kapatid, sa kanyang paghatol kay Vashti, dahil nagtalong-talong siya, kapatid, hindi siya nagkamali sa pagre-rebelyon ni Vashti sa kanyang prinsesa. Subalit, pagdating kay Haman, ang isang tao na dahil sa kanya muntik nang namatay ang lahat ng Hudyo doon sa lugar nila, for his failure to investigate, muntik nang pinatay ang lahat ng mga Hudyo. Salamat na lang at merong Esther, Joshua Paras. Merong Esther na namagitan para sa mga Israelita. Mga kapatid, dahil tayo ay anak ng Diyos, tayo ay royal priesthood, tayo ay pinili ng Diyos, tayo ay tinawag ng Diyos, tungkulin natin alamin ang mga bagay patungkol sa ating tatay, patungkol sa ating Diyos. Pinalalahanan ng ating Diyos si Moses na huwag siya makinig sa sabi-sabi. Kinakailangan alamin niya muna, kinakailangan mag-imbestiga muna siya. At ganun na nga ang ginawa ni Moses. Sa ating lahat, ang payo sa atin ng Biblia sa Job 29:16, I was a father to the poor, and the cause which I knew not, I searched out. Ang mga bagay-bagay na hindi natin alam, tungkulin natin, alamin yung mga bagay-bagay na yon. Mga magulang naririto, tungkulin natin, mga magulang, na alamin natin ang bawat kinikilos ng mga anak. Mas maganda, bago mangyari ang kasalanan, ay maputol na ang ugat ng kasalanan bago mangyari sa ating anak yan. Halos parati natin naririnig, an ounce of medicine is better than a pound of cure. Mas maganda makaiwas kaysa isolve yung problema. At tungkulin natin, mga magulang, na siyasatin natin ang mga pinupuntahan ng mga anak natin o ginagawa ng mga anak natin.
ang mga tatay, kapatid, na hindi nila inaalam o hindi na nila inaasikaso ang kanilang anak, ay para bang tinatago nilang kanilang ulo sa ilalim ng buhangin. At ang sabi ng mga commentator, ang tatay ito ay hindi karapat-dapat taglayin ang kanyang pangalan at dalhin ng kanyang mga anak. 29:15 of Proverbs, the rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to a shame. Ang mga anak na pinabayaan lamang ay nagdadala ng kahihiyan sa magulang o sa nanay. Tungkulin natin mga tao na alamin ang mga katotohanan. Alamin ang mga bagay-bagay dahil kulang tayo sa kaalaman. Hindi tulad ng Diyos. Ang ginagawa mo ngayon, ang iniisip mo ngayon, alam ng Diyos yan. Kaya at the altar calling, magkakaalaman tayo, kapatid. God will bless those who will receive this message. Can we say amen? Proverbs 29:17, correct thy son, and he shall give thee rest. Yea, he shall give delight unto thy soul. Alam nyo, nakakatuwa yung fasting dahil maraming nabuksan ng isipan. Hindi ako basta-basta kumakausap ng kasama natin dito sa church pagka nagkakamali. Hindi dahil sa ayaw kong kausapin. But there are times may kinakausap ako at tinatawag ko sa office. Dahil nandito sila sa church. Masarap kausapin nyo nandito sa church. Sabi ko, kapatid, wag mong gagawin yan. Wag mong gagawin yan. Sabi ko sa kanya, kung sakaling maging leader ka rito, pagtatanggol din kita. Wag kang babangga sa mga leader. Wag mong babanggain ang mga leader ng church. Kahit sa mga pamilya, wag niyong babanggain ang magulang niyo. Kakampihan ng Diyos parati ang mga leaders. Salamat naman. Kung tama ang aking pakiwari, nung nagpatotoo siya ng fasting, mukhang nabuksan din ang kanyang isipan. So, ibig sabihin, kapatid, pagkamahal mong isang tao, kakausapin mo yan. Papaluin mo yan. Tama po ba, kapatid? Kung mahal mo ang anak mo, aalamin mo ang kanyang ginagawa. Pagkamali ang kanyang ginagawa, paalalahanan mo yan. O papaluin mo yan. Tama po ba, kapatid? Paano, pastor? Mga ibang hindi mo kinakausap. Well, nasa iyo yan. Kung anong iisipin mo. Nasa yan. Proverbs 14:15. The simple believeth every word. Sa Tagalog, mangmang bang ginamit yan? Ang mangmang, lahat ng kanyang narinig, paniniwalaan na lang lahat, Gilbert. Parang ano siya, ang tawag doon, Chopilo, alulod. Di ba yung alulod? Lahat ng bumabagsak sa bubong, sasaluhin niya. So yung mga taong hindi maingat, lahat ng maririnig niya, tanggap niya, paniniwalaan niya. Hindi dapat ganun, mga kapatid. Aalamin natin talaga. Lahat magsabing, aalamin natin. But the prudent man looketh well to his going. Yung mataong wise, mataong totoong matalino, tinitignan niya kung ano talaga ang kanyang hahakbangin. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay kumikilos siya sa isang level na hindi natin kayang maunawaan o mabigyan ng kahulugan.
Ang Hebreo 4:12 at 14, patungkol sa kanyang salita ay nagsasabi, ito ay tumatago sa pagitan ng ating mga kaluluwa, sa ating mga kasukasuan, sa bawat pagitan ng ating mga, pati yung mga laman loob at mga utak ng mga buto. Ang sabi ng 1 Timothy 6:16, who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen nor can see, to whom be honor and power and everlasting Amen. Habang siya, kapatid, alam niya ang lahat ng bagay patungkol sa atin, pati nararamdaman mo, iniisip, alam na lang Diyos yan. Pagdating naman sa tao sa Kanya, kumbaga, may dilim. Hindi natin nakikita lahat. Bagat mismo ang Biblia nagsasabi siya ang liwanag. Di po ba, I am the light? Tama po ba, kapatid? But it seems, He covers that light with something na hanggang hindi ka interesado na alamin mo yan, hindi mo malalaman. Kita mo ang sabi ni sister, matagal niya nang hinahanap ang katotohanan. Ibig sabihin, ang katotohanan andyan lamang. Pero para baga may nakakuble, bagamat ang Diyos natin siya ay liwanag. At lumipas ang time, lumipas ang mga kondisyon, at siguro interesado na siya talaga. Only then, yung truth, pinaalam niya na. There are times na mga kapatid, we react sa mga negative things. We react sa mga harsh words. We react sa mga opposition sa atin. Hindi dahil tayo ay nasasaktan. Kadalasan, hindi mo kasi nauunawaan. At nagko-camouflage ka lang sa sarili mo. Nagiging pakunwari ang tao. Revelations 2 verse 23, and I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am He which search the reins and hearts, and I will give unto every one of you according to your works. According to your works. So handa man pala siya magbigay. Siyasat niya lahat ng bagay at handa siya magbigay according to our works. Kaya sa lahat, pagka tayo kinakausap na ng ating Diyos, pagka tayo hinaharap na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng iba-ibang mga kaparaanan, sundin natin ang payo ni David sa awit 26 verse 2. Ang sabi sa awit 26 verse 2, examine me, O Lord, and prove me. Try my reins and my heart. Psalms 139:23 to 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Ang Bible nagsasabi, pinapalo ng Diyos ang kanyang mga minamahal. Pero sa kabilang bagda, ba't kinakailangan pang hintayin mo ang palo para malaman mo na anak ka ng Diyos? Diba? Parang ganito. Minsan may mga anak talaga, totoo lang, nanunubok sa magulang. Nga, magawa ko nga ito, malaman ko kung mahal ako ng magulang ko. Ba't kinakailangan gawin mo pa yon para lang malaman mo kung mahal ka lang pang Diyos? Parang ganito, kapatid, no? Siguro, kinakailangan magkasakit ako para malaman ko kung mahal ako at dadalawin ako sa ospital. Ba't kinakailangan mo hintay na magkasakit ka para malaman mo na may dadalaw ka sa ospital? So going back sa Word of God, ba't kinakailangan pang hintayin natin yung palo ni Lord? Di ba mas maganda, humingi na tayong tawad? Amen? 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 Masakit ang palo. Ang tao pagka namalo, may limitasyon. Dahil limitado tayo sa maraming bagay, pero ang Diyos, yun ang nakakatakot eh. Sino mapagpipigil sa Diyos pag panahon na mamalo? Sino mapagpipigil? Now, ang tanong,
Bakit kaya? Bagamat si Jesus Christ ay ilaw, bakit kaya meron siyang tinatago sa atin? Kayo ba, pag may sinisikretong asawa niyo sa inyo, natutuwa kayo? Anong pangalan ng asawa mo, ano? Si Rowie. Ikaw, Rowie, pagka may sinisikreto sa iyo si Sheila Mar, matutuwa ka ba? Hindi. Ikaw, Sheila Mar, pagka may sinisikreto sa iyo si Rowie, matutuwa ka ba? Ba? Pero alam nyo ba, sabihin nyo, hindi pa. Hindi maiwasan may mga sikreto talaga. Diba? Ngayon, ang tanong, anong gagawin mo para malaman mo yung sikreto? Ano, Brad? Magsasalita ka. Ano? Magtatanong ka lang, ay, anong sikreto mo? Ganun lang tayo? Ano? Kinakailang mag-isip ka lang style. Mag-isip ka lang style. Kita nyo si Delilah. May sikreto si Samson. Ay sabi ni Samson. Di ba? Samson, hindi mo niya ito talaga mahal eh. Di ba katagalan, bumigay din si Samson? Hindi naman pwede tayo sabi, ay, ano sikreto mo? Hindi, kinakailangan, i-style ka. Ano? Ha? Yun nga, naputulan. Pero ang punto doon tayo, marunong si Delilah na alamin yung sikreto. Hello? Yung kay Delilah, yung pag-alam niya ng sikreto ni Samson, para sa kayamanan niya eh. Dahil nangako ang mga Pilistino na bibigyan siya ng maraming pera, di ba? At kapahamakan ng tao na tumanggap sa kanya kahit galon siyang babae. Parang ang bad to the taste, no? Tinanggap ka lang ng lalaki o tinanggap ka na ng babae na ganun ka, tapos hindi mo pa mamahalin ng hulubos. Parang ang pakla, no? Parang hindi maganda. So, ganun si Delilah. No, ang tanong ko sa inyo, between you and God, tinanggap tayo ng Diyos na hindi tayo malinis. Tinanggap tayo ng Diyos nung tayo marumi. Tinanggap tayo ng Diyos na wala pa tayong pag-ibig sa Kanya. No, marami pa siyang pwedeng bigay sa atin. Hindi ba dapat tungkulin natin na alamin pa yon? Dahil naging interesado siya sa atin, hindi ba dapat lang maging interesado tayo sa Kanya? Tama po ba? No, ang tanong, alam ni Lord ang lahat, tayo wala tayong masyadong alam pa. Nagdudulong-dulungan lang tayo, nagagaling-galingan lang tayo, nagpapa-impress lang tayo sa kapwa. Ang tanong, bakit may mga pagkakataon, tinatago ni Lord yung maraming bagay pa? Sa Genesis 2:17, because delikado. Bakit? Bakit delikado? But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Parang minsan ang hirap unawain, no? Nung nagpatukso si Adan at si Eva, at ang sabi ng ahas,
Alam nyo, ang ahas, ang demonyo, walang sikreto eh. Lahat gusto niya sabihin. Ang Diyos, maraming sikreto. Gusto niya, alamin natin. Tatrabahuin natin. Now, si Satanas, kahit hindi mo pa hinihingi, sasabihin niya na. Kaya sabi niya, alam mo ba, Eva? Pag kinain mo yan, magiging katulad ka ng Diyos. Dapat nagkamot si Eva, sandali lang, Satanas, hindi pa ako nagtatanong sa iyo, nagsasatilta ka na. Maraming ganyan sa paligid natin. Inosente tayo sa problema na kapwa natin. Biglang lang may pupunta sa ating kapitbahay, alam nyo ba? Alam nyo ba? Di ba? Alam nyo ba? Alam nyo ba? Si ganito, si ganito. Kaya kayo kapatid, pag hindi kayo interesado, huwag na kayo magtanong-tanong. At huwag na kayo makinig. Sabi ba, pwede ba? Doon ka lang sa iba magkwekwento, ayoko lang ganyan. Pero talagang ang demonyo, hindi ko sinasabi demonyo kapitbahay nyo ha. Pero ang demonyo talagang ganun eh. Ngayon, nung nalaman ni Adan at ni Eva na maging katulad sila ng Diyos, kinain nila. At ano nangyari? Doon nila nakita na hubad sila. Doon na nila nakita kung anong kulang sa Kanya. Doon nila nakita na kung mukhang ang Lord unfair. Sandali lamang, unfair pa ba ang Diyos? Bago sila linikha, inuna muna lahat ng pangangailangan. Unfair pa rin ba ang Lord sa atin? Pinatawad niya tayo ng ating kasalanan. Nung nakita natin ang kapitbahay, Lord, bakit kapitbahay namin? May TV, may cellphone, may sariling bahay. Lord, unfair ka! Ba nangyari sa atin yan? Hindi pa ba sapat na pinatawad tayo ni Jesus sa ating kasalanan? Kaya yun din ang problema pag marami tayong alam. Pag marami tayong alam, kung mali ang paggamit natin sa kaalaman, nagiging kasiraan natin yon. At ganun ang nangyari kay Eva at Adan. At dahil dyan, pinalaya sila sa Garden of Eden. Kaya yun ang isang reason kung bakit ang Lord, hindi niya basta-basta rini-reveal ang mga things sa iyo dahil baka gamitin mo lamang sa hindi maganda. At para lang sa iyong sarili. Hello? 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 Number 2, tinatago ng Diyos ang mga katotohanan na hindi niya basta-basta sasabihin sa iyo dahil hindi pa natin kayang tanggapin ang katotohanan. Minsan may nag-text sa akin, bago pa lang silang bina-Bible study, siguro 2 linggo pa lamang, biglang nag-text, Pastor, patungkol sa tithes. Ganto nag-text siya. Una, hindi siya nagpakilala sa akin. Pero parang naramdaman ko kung sino yon. Plus, hindi, nagpakilala pala siya, pero wala pa sa phone book ko. Sabi ko, Brad, marami pa mga bagay pa kay patungkol doon. Nakalimutan ko lang exact words ko. Hindi ko agad sinabi ganto. Dahil not until magandang relationship mo kay Lord, kahit alam mong katotohanan, ang katotohanan masasayang lamang. Not until ang heart mo binigay mo sa Diyos, yung pagtanggap mo sa katotohanan, pwede masayang lamang. Tama po ba, kapatid? Tama po ba, kapatid? Pwede ba natin palakpakan? So, iba yung malaman mo ang katotohanan at iba yung nauunawaan mo ng lubos ang katotohanan. Malaki ang pagkakaiba dyan. Pangatlo, yung kahinaan ng tao. 13:7, basahin mo natin ito. Jesus answered unto him, what I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Number 3, 16:2. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear it. Marami pa akong sasabihin sa iyo. Tulad kami rito sa church, marami pa kami maituturo. Lalo sa kabanalan. Pero hindi namin kaagad-agad binibigay yan.
Dahil maraming tao gusto tanong lang, tanong. Ay, ganun ba? Ayoko lang magsimba. Kahit basahin mo yung Bible, nandun na ha. It is because kahinaan ng tao. Again, baka masayang lang ang katotohanan. Number 4, earthly limitation, Peter. Yung salitang Peter dyan, ito yung parang chain, tanikala. Sa 1 Corinthians 13:12, For now we see through glass darkly, but then face to face now I know in part, but then shall I know, even also I am. It is because may tumatakip pa sa mata natin. At nasa ilalim pa tayong tanikala ang kamangmangan. Kaya hindi pa pwede i-rush ni Lord mga deep things about Him. Mga kapatid, ang sabi sa Matthew 7:7, malapit na matapos, makinig kayo ng mabuti. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it will be open. Ulitin natin. Pag humingi ka, sagot. Pag maghanap ka, pag kumatok ka, okay. Pero bakit may mga tao nagsasabi, alam na ng Diyos yan eh. Tama ba? Alam na ni Lord yung mapangangailangan natin. Hindi na kinakailangan sabihin yan. Hindi na kinakailangan ulit-ulitin yan. Hindi na kinakailangan humingi. Sandali lamang ang sinasabi ng Bible. Ask! Pero bakit ang tao ang nagsasabi, alam na lang Diyos yan eh. Eh, ang Diyos na nga ang nagsasabi, humingi ka! Bakit ang tao makulit pa rin at sasabihin, eh, alam na lang Lord yan eh. Sino ba ang dapat natin paniniwalaan? Tao o Diyos? Ang Bible ay nagsasabi, hingi pa rin. Hingi pa rin. Hingi pa rin. Hingi pa rin. Alam ba ng tao ang pangangailangan mo? Kahit tatay mo na yan, nanay mo na yan, hindi sila marunong magbasa ng utak. Hindi niya alam lahat ng nararamdaman mo. Tapos sasabihin mo, magulang mo malupit, hindi mo pa nga sinusubukan humingi. Sinisira mo na kagad relasyon mo sa tao. Hindi ka pa nga nakakalapit. Iniisip mo, hindi ka minamahal, hindi ka pa nga nakakalapit. Nagbibigay ka lang agad ng kahulugan, hindi ka pa nga nakakasubok, or you are just being selfish. Mag-asarili. Self-centered, spoiled brat. Ikaw yung tao, you cannot take rejection. Kaya naglalagay ka kaagad ng wall sa magulang mo. Naglalagay ka kaagad ng wall between you and the pastor. Naglalagay ka kaagad ng wall between you at mga leaders. Naglalagay ka kaagad ng wall between you and God. Kahit alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay, alam ng Diyos na ang lahat ng needs mo bago ka humingi, but still, ang sabi ng Bible, period, humingi ka. At doon lang siya magbibigay. Period yun. Humingi ka. At doon lamang siya magbibigay. At there are times, minsan tayo ay nagsasalita, alam na ni Lord yan. Still, ang Bible sabi, humingi ka. Kaya ganun din sa church, hindi naman ninyo alam lahat ng pangangailangan ng church, di po ba? Bahala na kung anong iisipin nyo sa akin. Pero mas maganda, humingi tayo. Di ba, tatay?
Amen? Amen? Mas maganda humingi ka sa tatay mo. Mas maganda humingi ka sa nanay mo. Dahil Biblia mismo nagsabi sa atin, humingi tayo at meron magbibigay. Kaya minsan pagka tinamaan ako ng kahihiyan, minsan nagpaparinig na lamang ako. Minsan effective din yon. Pero mas maganda, sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Can we say amen? Siguro ang iba, kaya na-o-offend sila at hindi nila matanggap na sinasabi ng Bible na ask and it shall be given dahil gusto lang naman nila ipagtagpan na sila talaga ay kulang sa faith. Dahil ang faith, ang totoong faith ay faith with action. Ang faith walang action ay hindi totoong faith yan. Kaya Brother Jess, wag na tayo magpabulag. Wag na tayo magpaday sa mga parinig. Mas maganda maniwala tayo sa salita ng Diyos. Ang true faith, kapatid, ay may kasamang aksyon. Yes, naniniwala ka nga sa Diyos, hindi ka naman humingi sa Kanya. O anong mangyayari sa'yo? Merong pintuan na asarado, pero bubukas yan kung kakatok. May tinatago ang Diyos, pero pagka maghanap yan, ipakikita niya yan sa'yo. Alam niyo ba, kapatid? Walang tisod-tisod kung alam mo ang damdamin ng Diyos. Sa mga natutumba, madaling bumangon pagka alam mo ang damdamin ng Diyos. Pagka ikaw ay parati na sa paanan ng Diyos. Hello, come on! Gumising tayong lahat! Walang matitisod, walang ma-offend kung naiintindihan mo ang damdamin ng Diyos. Can we say amen? Can we say amen? Walang church madadamay. Walang pastor madadamay. Walang mga magulang madadamay pagka ikaw ay may problema. Dahil alam mo, yung pinagdadaanan mo, alam ng Diyos yan. At ikaw ay may magandang relasyon sa Diyos. At lilipas din yan. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pero ang tao na patisod-tisod, ang tao dinadamay magulang, dinadamay ang kapwa, dinadamay ang church, dinadamay ang Diyos at ang relasyon. Palagay ko, kulang pa ang paglapit niya sa paanan ng Panginoon. But if you know God, alam mo na mauunawaan ka niya ng lubos. Hello? Hello? Come on. Stop finding fault sa kapwa. Huwag tayo i-camouflage, huwag natin itagong kamalian natin at mag-umpisa maghanap ng pangit sa katabi natin. Ang sabi ng Bible, bago mo tanggalin ang puwing sa mata ng tao, tanggalin mo muna ang taling. Tama ba ako? Ha? Tahilan. So ano mas malaki? Puwing o tahilan? Ha? Mas malaki ang tahilan. Ibig sabihin, ang galing-galing mo sumilip sa kapatid mo. Mas malaki yung nakalagay sa mata mo. Ano lang naman yan, example lang naman yan. Sa atin lahat yan, amen? At ito yung problem ng marami. Kaya hindi sila makamove on. Dahil because after committing mistakes, instead, knowing God more, Lord, bakit ako nakakaramdam muli ng ganito, Lord? Bakit ako nasasaktan? Bakit na-open pa rin ako, Lord? Bakit madali pa rin ako matisod? Bakit ganito, Lord? Ang pinakamaganda niya, kapatid, Lord, forgive me, Lord. Patawarin mo ko, Lord. Patawarin mo, Lord. Hindi maganda ito. Marami akong dinadamay. Madami akong tinitignan sa kapwa. Marami akong nasasalita. Kapatid, God is just. Kung may kamali ang katabi mo, hayaan mo ang Lord mag-deal sa kanya. Pero maganda, sarili mo, makipag-ayos ka sa Diyos. Makipag-ayos ka sa Diyos. Makipag-ayos ka sa Diyos. Kaya ang iba, they fail,
And they fail again. At hindi nila matake yung kamalian nila. They tend to camouflage it, kapatid, pagtakpan. It's because, sa totoo lang, kulang pa sila ng pagkilala sa Diyos, Brother Fred. Nakita nyo, please makinig kayo, mahal ko kayo. Wala akong tinutukoy na tao rito. Tingnan nyo si Jesus Christ. Kahit offended siya kay Judas, offended siya sa 12 apostles, iniwanan siya, walang isa dyan ang natira. Kahit si Pedro nagsabi siya, Lord, iwanan ka na lahat, pero ako ay hindi. Pati siya, mas masama pa nga ginawa ni Pedro. Buti yung 10, kasi si Judas talaga tumalikod na, pero yung 10, hindi sila nagsinungaling. Pero si Pedro nagsinungaling. Hindi ko siya kilala. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, dinamay ba ng Pangkristo ang relasyon niya sa atin? Tinigilan niya ba, Melanie, ang pagganap niya ng tungkulin niya at ibigay niyang buhay niya sa krus? Oh. Lalo naging porsigido. Alam niyo, kaya ako na-inspire kay hindi ko siya pinapanginoon. Actually nga mas hanga ako sa Golden Warrior. Dahil yung number 1 star nila si, pangalan nun? Nung in-award sa kanya yung most valuable player, si Jesus Christ ang in-exalt niya. So, impressed ako. Pero ang heart ko ay nasa Cleveland. Matalo man niya, manalo. Alam niyo bakit? Sa good leadership. Kinig kayo. Pwede kayo maging katulad ni Lebron. Kahit kayo na lang mag-isa nagsisimba sa pamilya niyo. Bakit? Yung 2 star player nila, wala na. Si Love at si Irvin. Ang iba, hindi subok sa championship. Halos iilan na lamang sila naglalaro. At karamihan matatandaan na. Please listen, mahalaga ito sa message. Samantalang Golden Warriors, masyadong deep ang bench at mga bata pa. Kaya kita nyo ang play nila, ang bilis. Kaya ang Cleveland, pinipili ng bagalan. Strategy yon. Dahil hindi sila makasabay sa bilis. Dahil matatandaan na sila. But still, sumusuko ba si, pangalan yun? Lebron? No. Alam niya, pilay siya. Sana makuha natin ganong attitude. Alam niya, halos siya na lang ang lalaban. Ang mahihina, kapatid, bumibigay na. Sabi, kahit si Trey Pina, sabi ko, ano ba mag-awit ngayon? Sabi niya, regular choir. Sabi niya, Dad, ang kunti namin. Kunti pala kayo, anong gagawin mo? Lalo pagbutihan mo. Ang ibang problema, kunti na lang, hindi pa pinagbubutihan. Kung ikaw na lang nagtatrabaho, Joshua, sa pamilya mo, dahil na walang ibang trabaho, anong pagagawin mo? Di ba lalo ka magsumikap? Ang iba, porket siya lamang may trabaho, lumalayas na. Nasasabi ko yun dahil naranasan namin yan . Yung nagkaroon kaming problema sa pamilya ko. No, sa father ko, yung pamilya namin magkakapatid. Isa-isa, yung mga may trabaho, iniwanan kami sa bahay. Maliit pa ako noon. Meron talagang ganon. Pagka mabigat ang laban na sa pamilya, ang iba nag-aasawa lang, makapag-asawa lang. Totoo ba yan? Para makaiwas. Hindi niyo ba alam? Sa panahon ng pangangailangan, mas kailangan ka dyan. Sa panahon na dumadala sa struggle pamilya mo, mas kailangan ka na andyan at manatili at fight the battle of Jesus Christ. At kaya ang heart ko, nasa Cleveland dahil sa good leadership ni Lebron. Hindi siya sumusuko. Alam niya kung anong pwede niyang gawin kung pagbubutihan niya ang game niya. Si Jesus Christ, dahil alam niya lahat ng bagay, Charles, hindi siya nagwala. Hindi siya nagwala, Charles.
Dahil mahal kanya, mahal niya ako. Nung pinagpalit siya ni Judas, hindi nagwala si Jesus. At hindi niya sinabi, alam ba Judas, minahal kita, bakit ka ganyan? Tahimik lang siya. Sa panahon na ikita mo, mabigat ang problema ng pamilya, lalo ka dapat lumapit kay Jesus Christ. Alamin mo na mabuti ang kanyang kalooban para maging matibay ka at mauunawaan mo bakit nangyayari yan. Dahil in the end, darating ang time, maiintindihan mo rin yan. At doon mo masabi, Lord, salamat. Salamat, Lord, pinermit mo mangyari ang lahat. At ang iba, dahil they failed to know God, ito nangyayari, patapos na ako. Yung mali, nagiging tama, at yung tama ay naging mali. Pero hindi pa yan mabigat na problema, Charles. Ang mabigat na problema ganito, yung mali, pipilitin lang umayon ka at sumabay ka sa kanila. At samantala, ikaw naman, nagsusikap ka na maging malapit kay Lord, na nasa tama ka, hindi ka lumalabag sa Panginoon Diyos, pinipilit mo sila tumulong, sumuport. Ayaw nila. Pero tama yun, ha? Pero sa mali nila, kapatid, pinipilit kang unawain mo sila at tanggapin mo sila. Yun ang problema, Bea. Pagka hindi mo nauunawa ng heart ni Lord. Hindi ko sinasabi perfect tayong lahat dito. Hindi ko sinasabi perfect ang pastor nyo. Pero kung malapit ka kay Lord, hindi ka basta-basta ma-offend. Hindi ka basta-basta masasaktan. Hindi ka mawawala. Dahil hindi mo idadamay ang church sa nangyayaring problema mo. Hindi mo idadamay ang ministry mo dahil alam mo, importante ka. Lalo kung meron kang kakayanan, idalhin ang salita ng Diyos, lalo kung maging masumikap na lumapit kay Lord dahil ang kaaway, lalo magsusumikap na ilayo ka sa Panginoon, kaguguluhin ang utak mo. Lastly, Rona, hindi ko na mako-cover up ang lahat. Maraming ways para i-reveal ni Lord ang truth kung interesado ka. Pwede sa panaginip, pwede sa tinig, maririnig mo yan. Pwede sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pwede sa pamamagitan ng pangangaral at banal na Espiritu. Pero tandaan nyo, ibibigay lang ni Lord ang mga sekreto about Him na kailangan natin para mag-survive sa mga taong lumalapit talaga sa Kanya. Tulad ninyo, nung nag-desire na kayo malaman ang truth, doon lamang binigay ni Lord ang katotohanan. Bagamat libong taon na nakalipas, nandiyan ang katotohanan. And there are more things, Brother Gilbert. Hindi lang binibigla ni Lord at tinitignan niya ang obedient heart mo. Kahit ang gamot ba makakabuti sa isang tao? Pero yung 120 na bote na gamot na kailangan mo, pag ininom mo ng buo yan lahat, masama na yun. Diba, Gilbert? Pero kung pa isa-isang kutsara, okay lang yun. Tama ba na unawaan nyo? Ganon din ang salita ng Diyos. According to your thirst, according to your obedience, according to your teachable heart, magre-reveal ang Diyos sa'yo. At importante, marami siyang reveal sa'yo. Lalo na kung ginagamit ka ng Diyos na maraming kaluluwang ilapit sa Kanya. Sabi ko sa isang anak ko kahapon, anak, maging example ka. Ganon din sa ating lahat. Maging example tayo sa tama. Kung sa mali landas ka, huwag ka mangdamay ng kapwa mo. Dahil kung merong nalayo sa Diyos dahil sa'yo, ang sabi ng Bible, kung may natisod dahil sa'yo, magbigti ka na lang. Ganon kabigat ang kasalanan pinapasok mo kung nang nadamay ka ng kapwa mo. Pero kung ikaw naman, merong taong nangdadamay sa iyo na lumayo sa Panginoon, madadamay ka lamang kung di mo alam damdamin ni Lord. Pero kung alam mo ang puso ni Lord, siya bilita, Sheila pala.
hindi ka magkapa-apekto sa mga nangyayari sa paligid mo. Because you know the heart of God. At ang puso ni Lord handang magpatawad. Handang magbigay ng hope. Handang magpalakas. Handang mag-comfort. Handang tanggapin ka kahit ano ang nakaraan mo. Nasa iyo lang yan. Lapit mga kapatid. Lapit sa Panginoon.